Pero nakausap na po natin si Mr. Dumalanta na Opo. para hindi na sila magharap dito, tatanggalin na lang daw po lahat yung baboy niya. Hunyo 30, alas 2:20 ng hapon. Nandito po tayo sa Barangay Kulong, bayan po ng Gimba. At pinuntahan po natin ang isang residente dito po sa Kulong dahil doon po sa inirereklamong mabahong amoy na nanggagaling po sa isang baboyan. Yan. Ate po, makakapanayam si Ate Beverly Maluyo. Opo. Magandang hapon, Ate Beverly. Magandang hapon din po. Opo, Ate Beverly, tama po ba? Ang reklamo po ninyo ay hinggil po sa hindi Mabahong magandang amoy, Opo. mabahong amoy. Mabahong amoy po ng babuyan, Babuyan. ng aming kapitbahay. Ito pong kapitbahay. Kailan pa po ninyo Nareklamo. nireklamo ito? Nareklamo ko na po to sa barangay nung 2019 pa po. Uy, matagal na rin. Matagal na po yun. Tapos, isa po kasi akong OFW, hindi ako laging nakatira dito. So, kada uwi ko po, na nagko-complain ako, na ganun. Nung unang complain ko, nagharap kami sa barangay, hindi namin nalutas. Kaya sabi ng barangay na iakyat ko sa sanidad. Ngayon, pumunta ako ng sanidad. Yung sanidad ngayon ang nag-visit. Tapos ang sabi nila noon na meron siyang ordinansa na dapat sundan pag nagbababoy ka. Tapos ang usapan na tatanggalin nila yung baboyan na yon. Pero hindi po yun nangyari. At pag alis ko po, meron pa rin pong amoy, mabahong amoy ng babuyan. Kaya ngayon, ang nangyari, sabi ko, parang hindi ako pinapansin ng sanidad, kaya inakyat ko kay Mayor, which is inaantay ko pa yung gagawin ni Mayor na Action. action. Balikan po natin. 2019, inireklamo po ninyo. Opo, sa Tapos, barangay. anong taon po kayo lumapit sa sanidad? Same year po. Same year. Same year, same month. Nag-usap po kami. Yun ang sabi na papatanggal yun, pero hindi po nangyari. Ang pamahalang barangay po, naidilog nyo na po sa kanila. Hindi po nila malutas, kaya sa sanidad na po ako pumunta. Ibig sabihin, Oo. nagre-reklamo din po kayo. Nagpapaabot kayo ng reklamo Opo. sa barangay. Opo. Kaya umabot na kayo na sa mismong sanidad na pumunta. Opo. Ngayon po, hindi ko na paulit-ulit naman po akong nagko-complain, wala naman pong nangyayari. Kaya kay Mayor na ako pumunta. At inaantay ko kung anong aksyon ni Mayor. May alam po ba kayo kung ilang mga alagang baboy? Hindi ko po alam ko, pero may mga naririnig kaming mga yak ng biik, ng isang takong naririnig namin. Hindi ko naman makita kung Yung naamoy po ninyo, ano yan, tuwing umaga o anong oras po? O gaano katagal? matagal po, lalo na po sa hapon. Pati sa gabi, magdamag po sa gabi, nangangamoy. Tapos hindi lang po ako ang nagrereklamo, takot lang po yung mga kapitbahay dito na magreklamo. Wala silang lakas na loob. Na tinitiis lang nila, sabi nila, tinitiis lang nila yung masangsang na amoy at sa kadahilan ng ayaw nila ng gulo at ganun po. Ayan. Sige po, at interview din po namin. Subukan po namin makapanayam din po yung ating inirereklamo. Ano po? Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yun nga po,
Pag bibili kayo ng baboy, hindi naman pwedeng dalawa lang bibili nyo kung ano bibibenta. Bibili nyo lahat po yun. Eh di siyempre, mabili pa po akong iuwi ko dito yung baboy. Ayun lang po. Mga hanggang ilan yung naiuwi po ninyong baboy? Kumisan po, may 6, gano'n po. 8. Eh, pagkatapos po, hindi naman kagad mapaparty yan. Mag-aalok na naman sila ng kwan. Hindi pwede nyo pong dikunin niya kasi makasuki nyo yun. Kaya kuminsan nakapag-stack po ako ng baboy dito. Eh, yung pong sinasabing amoy po, Hindi naman masyadong maamoy yung baboy. Siya lang naman masyadong napaka-arte naman kwan eh. Ilang araw lang, kararating lang po niyan, naamoy niya kaagad. Sana maintindihan niya yung trabaho namin na ako yung nagtitinda ng baboy. Hindi naman pwedeng magbibenta sa akin, 2 lang kukunin ko. Hindi papayag po yung may-ari. Kaya napipilitan po ako mag-uwi ng baboy dito sa bahay ko. Atin naman pong makakapanayam ang punong barangay sa Kulong. Walang iba kundi si Kapitan Domingo Garampil. Magandang hapon, Kap. Ay, magandang hapon po. Opo, Kap, kaugnay po dito sa inirereklamong amoy na nanggagaling po sa mga baboy na naka-stack po kay Kuya Hil Dumalanta. Yes po. Opo, at alamin po natin kung ano po ang tugon po rito ng barangay. Actually po, kahapon may natanggap akong reklamo. So, kaninang umaga, sinabihan ko si sekretary na padala ng summon si Mr. Hildo Malanta, tsaka si Madam Beverly Maluyo. Opo. Para dun sa reklamo niya na mabaho yung baboy. Actually po, pinalakad ko yung duting Bantay Bayan kanina. Apo. Hindi nga lang napareceive kasi walang tao dun sa both side. Sa both Parang sides. silang walang tao. Apo. So hindi na-receive yung summon. Ito po yung summon. Opo. Nakaset sana ito ng 2:00 ngayong hapon. Opo. Eh kaya lang, parehas na walang tao, hindi na-receive nung duty. Opo. So sinabihan ko si sekretary, i-reset ito bukas. Bukas. Ng umaga, 8:30. Opo. Pero nakausap na po natin si Mr. Dumalanta na Opo. para hindi na sila magharap dito, tatanggalin na lang daw po lahat yung baboy niya na nabibili. So, nagkusa na po nagkusa na po, magpahayag ng pagkatanggal. Hindi na po siya ibig sabihin na mag-i-stack ng baboy. Yes po, yun, sangayon po sa kanya, yun po yung gagawin niya, hindi na siya mag-i-stock. Ayun. So, inaasahan po natin yun sa mga susunod na mga linggo. Araw po siguro. O araw lang, wala nang maamoy. Opo. Umaasa ka po ako sa pangako niya na aalisin niya na yung lahat ng baboy na nandun sa bakuran niya. Ayan. Para yung reklamo ni Madam Beverly Maluyo, mabigyan na po ng aksyon. Opo. Para po sa kabatiran po ng iba, meron po bang pitutupad na kaugnay po dito sa mga pag-alaga ng hayop dito sa ating barangay? Sangayon po kasi sa sanidad ng ating bayan, dito sa bayan ng Gimba, na pag humigit ka sa 3 pataas, bawal ka pong mag-alaga sa loob ng bakuran na malapit sa kabayan. Kailangan pag lumampas ka sa tinakdang bilang, lumayo ka na sa kabayan. Opo. O yung pagkakalam. Opo. Ayan. Mensahe po ninyo sa mga kabarangay po ninyo, Kap. Kaya nananawagan po ako sa mga kabarangay ko na gustong magkaroon ng livestock. Hindi naman po ipinagbabawal ng batas, pero wag po kayong hihigit sa bilang na itinakda ng mga ordinansya ng ating bayan at sanidad. Maraming salamat, Kap. Maraming salamat po.